Diyos po natin ay buhay na kumikilos sa lahat ng taong nananampalataya sa Kanya. So, si Mean at si Christian po, nabati niyo na po ba ng congrats yung dalawa? So, congrats na may sama ng loob kasi hindi nakakain. Joke lang. Pero kasama na po namin yung dalawa kahapon sa mission. Ayan, mga pastors na pinag-usapan po natin sa sa Lemery, Batangas, yung tungkol po sa pag-reach out po natin sa campus. No? So, on a mission agad kahit kakakasal. Yan. So, gusto ko po mag-share din sa inyo ng ilang mga testimonies ng para mag-stir up po ng ating faith. No? So, actually, same na story po. Kahit po yung wedding po nila Belle, narinig niyo po yung testimonies nila. Kaya parang pag susunod ka sa Panginoon, especially kung faith ng papakasalan ko tong kalooban ng Panginoon sa buhay ko, wala kang dapat ikatakot. No, kasi danas po namin yan. Same stories, parang paulit-ulit na storya, pero tapat po ang Panginoon na mag-provide sa mga anak niya na nais lumakad sa kanyang kalooban. So last 2023 po, ay nag-open si Lord ng door for me na makalipad po sa US. No? So, ang sabi po ni Pastor Vlad noon ay, punta ka lang, kami ang bahala mag-cater sa'yo, ganyan. So, parang isip ko noon, sige, pupunta lang ako doon, basta makapunta na ako doon, okay na, parang ganoon iniisip ko. So, miracle po lahat actually, yung mula sa visa hanggang sa pag-book po ng ticket na halos po aabot sa 100K yung balikan po na trip nun. Medyo malapit na po kasi yon. I think nakapag-book po ako ng October or baka same month na. Pero kung ahead of time po yun, siguro mga 6 months or 1 year ahead, mga 50K lang yon, balikan na. So lahat po yon, amazing po yung provision ng Panginoon. Until no nandun na po ako sa airport that time. So ang dala ko po nun, kaunting cash po ata na peso. At the same time ay meron naman po akong cards, debit, no, tsaka credit. So, parang inisip ko noon, parang okay na basta makarating ako doon. Kasi yun ang sabi sa akin. Pero sabi ng nanay ko, pinalaki niya ako na sabi, ay kapag pupunta ka sa kung saan man, dapat may dala kang extra. Kasi pag nakabangga ka na magkakamatis, wala kang ibabayad. So sa isip ko po nun, pag sa US, nakabangga ako na magkakamatis, lagot ako. So kailangan ko magdala ng extra. So that time, nag-withdraw po ako ng 10K. At ang 10K po ng peso, hindi po ito may bibili sa US. So, kailangan kong ipa-convert doon. Nung pinapa-convert ko na po, nagulat po yung cashier doon sa money exchange. Kasi $200 lang yung dala ko. Para nagulat siya, $200? Ano mabibili noon? Isang power bank siguro. Ilang bali ka ng kotseng malapit, taxi doon sa US. At ilang meals, ganyan. So siguro yun lang po yung mabibili nun, kaya parang gulat siya na bakit yun ang dala ko. Pero hindi niya alam, meron pa akong dalang extra faith. Sabi niya po natin, extra faith. Ayan. So sa isip ko naman, may cards naman ako, so just in case kulang yung $200 pambayad sa magkakamatis, meron akong card na pambayad sa kanila. So yun na lang yung at the same time, alam ko si Lord po ang bahala. So, dumating po yung araw ng conference, grabe po yung pagkilos ng Panginoon. True enough nga po, so binook po nila ako ng hotel doon, meron pong mga nag-cater sa akin para ikain po nila ako sa labas, may mga pumupunta, meron dala silang food, may kapwa Pinoy po. So in short, parang taken care of nga yung aking pangangailangan. So powerful po yung pag-move ni Lord, marami pong pinalaya. The second day ay during giving. Yan yung ginawa po natin kanina. Grabe po ang tindi ng conviction sa akin na ihuhu ko na lahat ng dollars na dala ko sa giving. Kasi parang sinasabi ni Lord sa akin na nakarating ka nga dito, wala kang iniintindi. Ako ang bahala sa'yo, hindi mo kailangan mag-alala. Sa isip ko nun, Lord, paano pag nakabangga ko na magkakamatis? Sige na nga, ibigay ko na to. Ikaw magbabayad sa Kanya. Lagi po naiisip ko yon, although hindi naman po ganun yung sagot ko sa Panginoon. Pero that time, si Lord bahala. Alam niyo po, hindi natapos yung event ng second night na hindi po bumalik yung ibinigay ko. Kasi meron pong lumapit sa akin, uy, pandagdag mo ng panggastos. Ang hindi nila alam, wala na akong panggastos, yun lang talaga.
So halos na doble po ata yun nung time na yon. Pero grabe, amazed na amazed po ako nun kay Lord na wala ka pala talaga dapat ikatakot. Kasi uuwi na po ako dapat noon, pa-exit na ako, pinara ako ng mga Pinoy po na yon. At sabi sa akin, uy, sa'yo to, gift namin to sa'yo para pandagdag panggastos mo. So in short, si Lord ang bahala. Alam niyo po na-amaze ako doon kasi whole stay ko po doon. Si Lord po talaga yung nag-cater. So yung tira po na dollars na dala po namin, lumipad naman po kaming Macau. At kahit po yon yung currency po na yon, yung salapi po na yon, ay dala ko dun sa Macau. So naalala ko po noon, yung ikakasal po kasi kami during that time, ang sabi ni Lord, po-provide niya lahat ng aming needs. At ang ginagawa lang po namin, bili lang kami ng bili noon. Pero kahit po yung salapi po na yon, ay hindi po yun pwedeng ipangbili sa Macau, 'di ba? Kasi dollars. Ang pera po sa Macau ay pataka. Anong pa nga ibang term? Pataka or basta hindi pitaka. Nalimutan ko po yung tawag, pero yun yung isang tawag, pataka yung kanila. Kung sa atin po, peso, sa kanila ganoon. So, Hong Kong, hindi Hong Kong, iba pa yung Hong Kong eh. Pero yung US dollars po, hindi siya pwedeng ibayad doon. So, ang kailangan gawin para may bayad yung US dollars sa Macau, ano po? Papaltan ng currency ng Macau. Alam niyo po ba na ang langit po ay may currency din? May currency din. At ang alam ko po noon, wala man akong dalang malaking currency ng US, papuntang US, or currency ng Pinas. Ang alam ko pong dala-dala ko noon ay currency of heaven. Alam niyo po ba ang currency of heaven? Ang currency of heaven po ay faith. Sabihin nga po natin, faith. Pananampalataya. So, iyon po ang pag-uusapan natin ngayon, faith, the currency of heaven. Alam niyo po ba na kapag transaction po natin sa langit, kapag meron po tayong gustong makuha, gusto nating magkaroon ng transaction between us and God, hindi mo pwedeng ipangbayad yung kagwapuhan mo, kahit gwapo ka, or kagandahan, or kafreshan, or kabaitan, or efforts na mayroon ka. Hindi mo yan pwedeng ibayad para makuha ang gusto mong makuha. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, ako mabait ako, kaya deserve ko itong bagay na ito. Di ba ganun minsan, akala natin, mababayaran natin si Lord ng kabaitan natin, ng kagalingan natin, ng katalinuhan natin. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi kabutihan ang currency ng heaven. Pag sinabi po natin currency, salapi, pambayad, hindi po kagandahan, hindi kayamanan, hindi pera ng mundo ang pambayad po sa langit or currency sa heaven. Ang currency po ng heaven ay, sabay-sabay nga po, faith. Hindi ko po alam kung naranasan nyo na minsan hindi ko po alam kung naranasan nyo na minsan na pumunta ka sa isang lugar na mamahalin yung place, tapos wala kang pambayad. Ano pong nararamdaman mo? Parang nakakatakot, parang hindi ako masyadong kikibo dito kasi baka makasagi ako, wala kang pambayad. Or nalalamig ang kamay kasi wala kang pambayad. Parang tahimik ka lang dun sa isang sulok. Pero what if pumasok ka sa isang mamahaling lugar, pero sa bank account mo may million ka, tapos may 100K ka pa sa wallet? Paano ka papasok sa lugar na yon? Confident. Tama, malakas ang loob mo. Parang, ay ano to? Parang itatanong mo pa lahat kasi kumpiyansa ka dahil nga meron kang currency, meron kang pangbayad. Alam niyo po ba, sabi sa Hebreo 11:1, sige po, open your Bible. Hebrews 11:1. Dito po natin makikita ano po yung pananampalataya. Ngayon, sabihin nga po natin ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Ang pananampalataya daw po ay katiyakan. Sabi nga po natin katiyakan. Ang ganda po ng sinabi ng Hebrews 11:1. Ang sabi po, now, basahin nga po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. Now, faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So sabi po dyan, ano daw po ang faith? Faith is the confidence. Ibig sabihin pala, kapag mayroon kang pangbayad, kumpiyansa ka. Di ba kaya ang ibang mga tao, kung isipin natin, ay,
kunwari, malakas ang loob sa kalsada or malakas ang loob sa buhay, humarap sa mga tao. Parang iniisip natin, siguro yung mga yan, mayaman yan, kaya malakas ang loob. Di ba? For example, meron ka nakaaway sa kalsada or nakita mo may nag-aaway sa kalsada. Tapos yung isa, ang lakas ng loob, ang yabang. Parang iniisip natin, ay may backer yan. Meron niyang kilala sigurong politiko or kamag-anak na maimpluwensyang tao. Kaya yan, may kumpiyansa. Kaya yan, may confidence. Alam niyo po ba na ikaw, tinatawag ka din ng Panginoon na maging confident? Magkaroon ka ng confidence. At paano po yun mangyayari? Sa pamamagitan po ng faith o pananampalataya. Ngayon, possible ikaw yung tao na wala akong bahay katulad nila or wala akong kayamanan or wala akong kalakasan, wala akong kakilalang maimpluwensyang tao, wala akong kamag-anak na sikat. Alam niyo po, kung ikaw yung taong may pananampalataya, ang sabi ng Bible, magkakaroon ka ng kumpiyansa. Kasi alam mo, may access ka sa heaven at sure ka na kayang gawin ng Panginoon yung bagay na hindi mo kaya. No? So yun po yung pananampalataya. Ngayon, ano nga po ba ang faith? At bakit po ito mahalaga? Bakit po ba mahalaga ang pananampalataya? Ano po ba ito ayon sa Bible? Sige po, patuloy po natin ang pagbabasa. Actually, napakaganda po ng Hebrews 11. Kung kaya nyo po, pag-uwi nyo ng bahay, i-meditate nyo po yung whole chapter ng Hebrews 11 kasi dyan po pinakita yung pananampalataya kung ano po ito. Pero tingnan po natin yung verse 6. Dito po tayo iikot sa verse 6. Sabi po dito, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ng gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Isang verse po yan pero napakalaman, napakaganda po ng verse. Nasabi dyan, kung walang pananampalataya, hindi ka pwedeng kalugdan ng Diyos, ng Panginoon. So, unang kahalagahan po ng faith at meaning ng faith, faith is what pleases God. Faith is what pleases God. Ngayon, kailangan ko po ng cooperation ninyo. I-take po natin yung oras na to. Isipin mo kung ano yung paborito mong pagkain. Sige nga po. Madali lang. Pagkasabi ko, may naisip ka na kagad. So, sige po, yan. Isipin mo lang yan. Ngayon, another thing, isipin mo ano ang paborito mong drinks. Anong paborito mong inumin? Bawal na po yung alcoholic, isuko mo na yan sa Panginoon kung yung pa yung naisip mo. Isipin mo yung paborito mong hobby. Ano yung paborito mong hobby or pampalipas oras? Next, ano yung paborito mong worship song? Meron po ba kayo naiisip habang tinatanong ko? Naiisip niyo po ba yan? Paborito mong worship song? Yan, sige, isipin mo lang yan. Isipin mo, ano yung paborito mong lugar na puntahan? Pag naroon ka, parang masaya ako, happy place. Sabi nila, Revival Hub. Yes, amen. Ngayon, ang tanong, tuwing nakikita, naririnig, or nararanasan, or kung pagkain man yan, tuwing nakakain mo yung paborito mong pagkain, naririnig yung paborito mong music, nakikita yung paborito mong tanawin, or maranasan yung paborito mong experience, tanong ko po sa inyo, ano po yung nararamdaman mo? Masaya. Yung iba masayang masaya. Yung iba sobrang nalulugod. Yung parang, finally makakain ko na ulit itong paborito kong pagkain after many long years na hindi ko ito nakain. Or finally, andito na ulit ako sa church. Meron po bang ganon? Every time pupunta ka ng church, yay, nasa church na naman ako. Parang, So masaya tayo. Masaya tayo lagi na tayo po ay nasa church. So, in short, kapag ikaw yung tao na nararanasan mo yung paborito mo, masaya ka, alam niyo po ba, na ang Diyos, meron din po siyang paborito. Sino po dito gusto mo maging paborito ka ng Panginoon? Amen. Alam niyo po yung paborito ng Lord, yung mga anak niya ay may pananampalataya sa Kanya. Kung ikaw yung tao na nakain ko yung paborito kong pagkain, nalulugod ka, masayang masaya ka. Alam niyo po, what pleases God, ano po ang bagay na nagpapalugod sa Panginoon? Faith, pananampalataya. Ngayon, marami po sa atin, iba't ibang uri po yung faith natin. Meron pong mga nananampalataya, yung faith po nila na e-faith. Sabihin nga po natin na e-faith. Alam niyo po yung na e-faith, yung napilitan kang manampalataya kasi nandun ka na parang kailangan ko manampalataya, hindi ako mananampalataya ngayon. Alam mo, nasa sitwasyon ka na mahirap, ay may emergency, kailangan ko talagang manalangin, walang puwang ang pagdududa ngayon kasi hindi ako pwedeng magduda, delikado pag nagduda ako.
Or kailangan mo ng provision ng Panginoon, kailangan ko talaga yan ngayon, Lord, nanampalataya ka bigla. Or biglang sobrang tindi na pinagdadaanan mo, Lord, halos mamatay na ata ako ngayon, ang hirap, hindi ako makahinga. Na napilitang kang manampalataya kasi matitigok ka kapag hindi ka naniwala that time. Yung kahit madudahin ka, dahil may pangit na sitwasyon, nagkaroon ka ng faith. Ano pong tawag? Naive-faith. So napilitan lang. Meron namang pong faith na ang tawag na kasam faith. Yan, nakasam faith, ibig sabihin, nakisama ka lang. Kumbaga, nadamay ka sa pananampalataya nung katabi mo. Grabe ang tinding mag-pray. Sabi niya, po-provide daw si Lord. Oy, sasama ako dyan. No, yung tipong nahawahan ka. Faith pa din po siya. Katulad nung naive-faith, na nampalataya ka din naman, pero napilitan lang. Yun naman po nakasam faith, dahil nga nahawahan ka nung katabi mo, or nung kasama mo sa bahay, or nung possible nung discipler mo, or leader mo, nanampalataya ka na din. Ayan. Meron po ba nakaranas ka dito minsan yung faith mo nakasam faith? No, wala kang faith ngayon, pero dahil nahawahan ka nung kasama mo, nanampalataya ka. Pero meron naman pong faith na mala faith. Mala faith. Faith na sana, pero kinulang. Nagkaroon ng pagdududa. Yung naive-faith, medyo okay pa yan, nananampalataya ka kahit sa mahirap na sitwasyon. Or nakasam faith, pananampalataya din yan kasi nahawahan ka. Pero itong mala faith, ayaw po ni Lord yan. Kasi ang sabi po ng Bible, ang tao daw na lumalapit sa Kanya at may pagdududa, huwag siyang makaasang makakatanggap siya sa Panginoon. Kasi kapag daw po lumalapit tayo sa Panginoon, gusto ni Lord, sure po yung faith natin. So ayaw ni Lord yung mala faith. Pwedeng mala faith, ibig sabihin, parang pananampalataya, pero at the same time, malapit na sa faith, unti na lang sana nagkaroon pa ng pagdududa. So ayaw po ni Lord yan, reject po yan. No? Ang last faith po na faith po na ito po yung kalugod-lugod sa Panginoon. Pang-apat, malu faith. Yan, malu faith. Ibig sabihin po, pag sinabi po natin, ay, ang lupit nun ano pong naramdaman mo nun? Kaya ka napasabi ng ang lupit nun. Namangha ka, na-amaze ka, natuwa ka sa bagay na yon. Ang lupit nitong sumayaw Ibig sabihin, ang amazing niyang sumayaw. Alam niyo po, pag sinabi nating malu faith, ito po'y pananampalataya na napapamangha po ang Panginoon. Sino po dito gusto mong mapamangha ang Diyos sa pananampalataya mo? Amen. Alam niyo po ba, 2 instances sa Bible na namangha si Lord. Interested po ba kayong mapamangha si Lord? 2 instances. Ang una po, Mark 6:5-6. Tingnan niyo po. Sige po, open your Bible. Na-amaze po dito si Lord. Pero tingnan natin kung magandang bagay po ito, yung pinagkamanghaan ng Panginoon. Mark 6:5-6. Marcos, chapter 6, verse 5-6. Sabi po sa verse 5 ng chapter 6, hindi siya nakagawa roon ng anumang makapangyarihang gawa, malibang sa ipinatong niya ang kanyang kamay sa ilang mga may sakit at pinagaling sila. Bakit daw po? Sabi po sa verse 6, nang gilalas siya, sabi nga po natin, nang gilalas. Sa ibang translation po sa English, sinabi po, amazed. So napa-amazing si Lord. Napasabi siya, wow, amazing. Pero tingnan niyo po saan siya na-amaze. Nang gilalas siya sa kanilang hindi pagsampalataya. Siya ay lumibot na nagtuturo sa mga nayong nasa paligid. Parang na-amaze siya, paano nangyari yon? Na ang dami-dami ko nang ginawa pero hindi kayo nanampalataya. Alam niyo po ba na ang kawalan ng pananampalataya ay nakakapagpamangha din sa Panginoon? Alam niyo po kung bakit? Ginawa na ng Panginoon ng lahat pero bakit hindi pa rin natin kayang manampalataya? Kaya parang, wow, amazing. Sabi nga po natin, wow, amazing. Wow, amazing ang Panginoon, pero hindi sa magandang bagay, kundi sa pangit na bagay, sa kawalan ng pananampalataya. Alam niyo po yung pangalawang instance na namangha ang Panginoon, ito po yung magandang basihan po natin at gayanin. Sabi po sa Lucas 7:1-10. Sige po, sama-sama nating buksan. Sa aklat ni Lucas, chapter 7, verse 1-10. Nakita nyo na po ba? Ang tingnan lang po natin ay yung verse 9. Kayo na lang po ang magbasa niyan sa inyo. Verse 9. Sabi po sa verse 9, nang marinig ni Jesus, naalala nyo po yung storya po na ito po yung istorya ng centurion.
Naalala niyo po yon, yung sabi po ng centurion, ay meron po akong alipin na may sakit po siya. Ang sabi ni Jesus, ay sige, pupuntahan ko yan. Saan ba yan? Tara, puntahan natin. Ang sabi po ng Panginoon, sabi po ng centurion, ay Lord, hindi na kailangan mag-abala ka pa. Ako po'y naniniwala, pag sinabi mo, isang salita mo lamang, ay gagaling ang aking alipin. Hindi po ako. Gagaling yung alipin. Kaya sabihin mo lang, Lord, gagaling na yung alipin ko. Kasi ako po ay may mga alipin din, nasasakupan din, na kapag may inutos ako, gagawin nila. Alam niyo po ang sagot ng Panginoon, verse 9. Sabi dito, nang marinig ni Jesus ang bagay na ito, ay, ano pong reaction daw ni Jesus? Ano pong sabi? Namangha. Sabay-sabay nga po, ano po? Namangha. Ay, namangha siya sa kanya. Lumingon siya at sinabi, maraming tao na sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo, maging sa Israel ay hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya. O, sino po dito, ganon yung gusto mong reaction ni Lord sa'yo? Amen. Yung mapawaw amazing si Lord, hindi dahil wala kang pananampalataya, kundi napawaw amazing si Lord dahil napakatindi ng pananampalataya mo. Sabihin niya po natin, malu faith. Yun po ang gusto ng Panginoon, ang pananampalataya natin. Again, kung gusto po nating maging kalugod-lugod sa Panginoon, ang hinihingi niya po sa atin, tayo po yung manampalataya. Ang sabi ng Biblia, kung ikaw yung tao na wala kang pananampalataya, puno ka ng pagdududa para kang alon na kung saan daw tinatangay ng hangin, ang sabi ng Panginoon, huwag kang aasang makakatanggap ka sa Kanya. Kasi ang iniintay po ng Panginoon ay pananampalataya. Sabi nga po natin, pananampalataya. So, kung gusto po nating maging kalugod-lugod, kakilig-kilig sa Diyos, gusto mo mapakilig si Lord, di ba? Gusto mo mapakilig si Lord, it is faith that you need. Kahit nga po sa atin pong kaligtasan. Paano po tayo naligtas? Ayon po sa Efeso 2:8-9. Sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So, in short, yung kaligtasan, libreng ibinibigay, pero kailangan pa ring bayaran. Ano po yung bayad? Yung currency ng heaven. Ano po ang currency ng heaven? Faith o pananampalataya. Kaya nga po yun lamang pong iniingi ng Panginoon, di ba? Kahit po yung isang taong papatay na naghihingalo, pangaralan mo ng salita ng Diyos at sa oras na yon, 10 seconds left, 3 hininga na lang at matotodas na po talaga, yung tao na yon na mag-decide siyang sumampalataya right there at the moment na siya naghihingalo, pwede pa rin po siyang iligtas ng Panginoon mula sa lugar ng impyerno at mapunta sa langit. Kasi nga po, ang bayad po na inaantay ni Lord, ano po yung bayad? Faith, pananampalataya. Tanong ko po sa inyo, may bayad po ba ang pagsampalataya? Wala, libre lang po ito. Pero big deal po ito sa Panginoon. Kaya nga po, posible po yun na magtagal ka sa pananampalataya, quote and quote pananampalataya, paglilingkod sa Panginoon, pero wala kang pananampalataya. At yung bagay po na yun ay hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. So, in short, kung nais po natin, di ba, sabi din po sa John 3:16, recite nga po natin, sapagkat gayon na lamang sa upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. In short, ang hinihingi po ng Panginoon ay pagsampalataya, pananampalataya. In short, tayo pong lahat ay nagiging kalugod-lugod sa Panginoon kung mayroon po tayong pananampalataya. Alam niyo po ba na tayo ay nakakagigil sa Panginoon bago po tayo nanampalataya? Alam po yung nakakagigil, yung asar na asar ka na. Naalala ko po nung si Bidik po ay bata na maliit, ang mama po'y gigil na gigil kay Bidik palagi. Kasi sobrang liksi po niyan at likot, ang liksi po niyang tumakbo, lagi na yung tatakbo, ganyan. Tapos pagsasaway ng mama, tititigan lang yan. Tapos tatakbo na ulit. Pag sinaway, gaganyan lang. So, gigil na gigil po mama before kay Bidik. So, alam niyo po ba na ang Panginoon, before tayo nanampalataya, tayo po'y kinagagalitan ng Diyos dahil po sa ating kasalanan. Ang isang side po ng Panginoon, He loves us so much na ayaw niya tayo mapunta sa impyerno kasi tayo nilikha. Pero may galit po. Sabi ng Bible, ang impyerno po ay
lugar kung saan naroroon po ibinuhos ng Panginoon ang kanyang galit. This is the wrath of God. At lahat po tayo karapat-dapat doon. Pero ang sabi ng Bible, mula nang ikaw ay sumampalataya, hindi ka na kaaway ng Diyos. Ano ka daw po ng Diyos? Anak, pero at the same time, kaibigan ka na ng Diyos. In short, yung dati, di ba, kung meron po sa inyo dito na meron kang best friend or kaibigan, na dati kaaway mo, di ba, sobrang laki ng pinagkaiba. Alam niyo po, ganoon po tayo sa Panginoon. Dati, tayo po ay nakakagalit sa Panginoon dahil sa ating mga likong pamumuhay, karapat-dapat po tayo sa impyerno na galit ng Diyos. Pero, mula nung ikaw ay sumampalataya, naging kalugod-lugod ka na sa mata ng Panginoon. Kaya nga po kung nais natin, sino po dito gusto mong paluguran ng Lord lagi? Amen. Kung lagi mong gustong paluguran ng Panginoon, lagi ka din dapat manampalataya. No? So again, that is the first definition of faith. Faith is what pleases God. Again, yung binasa po nating verse, sabi po doon, sa pananampalataya daw po, ito po yung nakakapagpalugod sa Panginoon. So Hebrews 11 verse 6, kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang isang tao. So kung may pananampalataya ang isang tao, nagiging kalugod-lugod siya sa Diyos. Second thing po, second definition of faith according po sa verse 6, faith is believing in the existence of God. Ang pananampalataya po'y paniniwala na may Diyos. Ano pong sabi sa verse 6? Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos. First thing pala po yun, kasi kung ikaw yung tao na masipag ka ngang lumapit, pero hindi sa Diyos, ibig sabihin, na lumalapit ka sa Diyos, akala mo, pero wala naman sa isip at puso mo na may Diyos kang nilalapitan, nagiging nonsense po yung paglapit natin. For example, meron po tayong prayer or gusto mong mag-pray, papasok ka ng iyong kwarto and then lahat ng mga prayer na ginagawa mo, karamihan po sa atin, may nakakabisa na tayong prayer. Di ba? Pag araw-araw ka nagpe-pray, parang naging default ko na, sisimulan ko sa ganito, tapos nagiging flow ko na, tapos maya-maya, nagsasalita ka na ng, hindi ka na aware sa mga sinasabi mo kasi nasanay ka na lang. Alam niyo po, napakahalaga na tuwing tayo po ay nagpe-pray, first qualification at first requirement ng Panginoon, maniwala kang may Diyos, kang kausap. May Diyos na may pakialam sa'yo at nakikinig sa'yo at nagmamahal sa'yo. Kasi alam niyo po, madalas kapag tayo po yung nagpe-pray nang hindi mo na alam kung may nakikinig o wala, magiging religious ka na lang. Kaya po, first thing na hinihingi po ng Panginoon, tuwing tayo ilalapit po sa Kanya, manalangin ka nang meron ka talagang kausap. Alam niyo po kung bakit tayo nagre-recite na lang ng prayer, tuwing tayo nagpe-pray, kasi baka nalilimutan na po natin na meron tayong Diyos na kinakausap. Basic po yun. Pag alam mong may Diyos kang kausap, makikipag-converse ka lang talaga sa Kanya nang hindi religious. Kasi kapag nananalangin ka sa wala, ano pong matatanggap mo? Wala din. Sa wala ka nananalangin. Kaya po, basic thing po yun na pag nananalangin ka, kanino ka mananalangin? Sa Diyos para makakatanggap ka mula sa Diyos. Kaya po, again, basic po ito. Maaaring isip mo, ang basic naman yan. Opo, sa sobrang basic, madalas po tayo mga Kristiyano, nalilimutan natin na tuwing tayo mananalangin, itanim sa isip na mayroon pong Diyos. Kasi pag kinalimutan po natin na mayroong Diyos tayong kausap, ang papanalanginan po natin hangin. Parang nga, nagpe-pray ako, tapos gumagana lang yung prayer ko kasi wala na, ikaw, parang nasa hangin na din po yung isip mo, lumilipad-lipad na kung saan na nakarating. Kasi nga po, wala pong kausap. So when you forget that there's God, sigurado po dun po magsisimula ang religion. Kasi religion begins when you pray but forget about God. Pag nanalangin ka, tapos nalimutan mo ang Diyos sa pinapanalanginan mo, ang focus mo lang yung may papanalangin mo, doon na po tayo nagiging religious. So kung iniisip mo, paano ko ba i-combat yung religion? Main thing po na panlaban natin sa religion, yung tinuro po ng Hebrews 11:6. Everyone na lumalapit sa Panginoon, ano po sabi dyan? Itanim mo na mayroong Diyos. Tanim mo sa isip mo na mayroong Diyos. Pag alam mong mayroong kang Diyos na kausap, alam mo, hindi ako sa hangin lamang na nakikipag-usap. Na parang alam mo yung dati, di ba, nung wala pa tayong pananampalataya sa Panginoon, nagpe-pray ka din naman na sana ganito po, sana po ganito. Kaya siya sana, alam niyo po kung bakit sana? Kasi hindi ka sigurado. May nakikinig ba?
Meron bang nakakarinig ng aking sinasabi at mangyayari kaya ito? Kaya ang prayer mo, sana po next Christmas, meron na po kaming ham. Yan, bata ka, okay. Sana po ganito naman next time. Kaya sana, kasi nga po, hindi ka sure. Pero dahil ikaw ay nananampalataya na sa Panginoon, hindi na sana kasi alam mong meron ka ng kausap. Dati kaya sana kasi hindi ko sure, may Diyos ba? Or baka may Diyos pero may pakailan ba siya sa akin? Or baka may pakailan pero narinig niya ba ako ngayon? Ang dami niyang pinapakinggan, 8 bilyong tao. Iniisip ko po yun dati, ang daming tao, walang pakialam sa akin si Lord, may pakialam lang siya doon sa mga taong simbahan, sa mga mababait. Pero ako, wala naman akong oras para sa kanya kahit katabi namin yung malaking simbahan sa school po namin. So iniisip ko, dahil wala akong pakialam sa Diyos, ay wala siyang pakialam sa akin. Wala akong oras para sa kanya. So, sana lang. Pero ngayon na tayo po'y nanampalataya na sa Diyos, meron na po tayong kasiguraduhan kasi may kausap ka na. Sabi mo sa katabi mo, may kausap ka na. Kaya tuwing tayo po ay mananalangin, kaya nga po ang tip po ng Bible, especially kung ikaw po ay kakausapin mo si Lord sa secret place, ang tip po ng Bible, enter the courts of God with praise and thanksgiving. Alam niyo po kung bakit mahalaga yung pasasalamat sa Panginoon na siya'y pinapasalamatan natin sa lahat ng kanyang ginawa. Dahil tuwing pinapasalamatan mo siya, maaalala mo na, abay, oo nga, dati nga pala, garni na, muntik na akong, gipit na gipit ako, pero grabe na mag-provide si Lord noon. Ay, abay, oo nga, na nung panahon na yun, ako'y may sakit, tapos instantly inalis ng Panginoon, ramdam ko, umalis talaga yung sakit. Abay, oo nga, nung panahon na yun, kagulo sa aming pamilya, pero grabe inayos ng Panginoon, instantly nagising na lang ako, wow, anong himala ang nangyari. So, kung babalikan mo ang lahat, habang pinapasalamatan mo siya sa lahat ng kanyang ginawa, maaalala mo may Diyos nga pala akong kausap. At kapag ikaw nananalangin ka ng may Diyos kang kausap, ang sabi ng Bible, magiging kalugod-lugod ka sa Panginoon, yung iyong panalangin kasi ang pananampalataya, ang sabi dito, ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, may Diyos. Sabihin mo sa iyong sarili, may Diyos self. So, ang dami na pong ginawa ni Lord. The more mong balikan yung lahat ng yun, naiisip mo na mas kaya pa ni Lord yung mas dakila pa sa mga bagay na aking naranasan. Now, third definition po ng faith, dito po sa Hebrews 11:6, faith is believing that God is able. Faith is believing that God is able. Alam niyo po, isang bagay na manampalataya kang may Diyos at isang bagay na nananampalataya kang kaya ng Diyos, isang bagay din po na manampalataya kang gusto ng Diyos. So magkakaiba po yun. Yung nanampalataya kang may Diyos, first thing po yun, first step. Manampalataya ka na kaya ng Diyos, second step po yun. Manampalataya kang gusto ng Diyos para sa iyo, another thing po yun. Alam niyo po, tuwing tayo po'y nananalangin, tuwing kinakausap po natin ang Panginoon, tuwing tayo sa ating pong paglilingkod sa Kanya, mahalaga pong paniwalaan natin na kaya niya. Sabihin mo nga po sa katabi mo, kaya niya. May mga bagay na hindi tayo kaya, pero kapag naniwala kang kaya ng Diyos, doon po kumikilos ang Panginoon. Naalala niyo po na meron pong isang taon lumapit sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, kung gusto mo lang, mangyayari ito sa akin. Ang sabi ng Panginoon, sige, gusto ko. Matanggap mo yan ngayon. So in short, nanampalataya siya. At the same time, kapag lumapit po tayo sa Panginoon na alam nating kaya niya, gagawin nga po niya. No, so kaya po ang Panginoon, nag-aantay po siya ng pananampalataya sa atin na tayo po'y maniniwalang kaya ng Diyos. Tingin niyo po ba sa iyong paglilingkod sa Panginoon na ipapakita niyo po ba natin sa Panginoon na kaya ng Diyos? Or na ipaparamdaman po natin sa Kanya na hindi niya kaya? What if meron pong ipapabuhat sa iyo? Halimbawa po, merong isang kahon na ipapabuhat sa iyo ang isang teacher. Yan, sabi, oy, utoy, or nini, buhatin mo nga are. Tapos habang ikaw ay lumalapit, nakita niya may isang mas malaki sa'yo, ay hindi na pala are na laang utoy, pornika, buhatin mo are. Ano ang mararamdaman mo kung ikaw yung unang inutusan? Parang, hindi naniniwalang kaya ko. Kaya ko yun. Mas malaki lang yan sa akin, pero kaya ko din niyang buhatin. Di ba parang masakit po sa ating damdamin na pagdudahan ka sa iyong kakayanan. Naranasan niyo na po ba minsan pagdudahan ka sa kaya mong gawin? Masakit po yun.
Alam niyo po, tuwing tayo po hindi nananampalataya sa Panginoon, pinaparamdam po natin sa Kanya na hindi niya kaya. Pinagdududahan natin siya. Kaya nga po, masakit po ito para sa Panginoon. Kung may bagay na kagalit-galit sa Panginoon, yun po yung kawalan ng pananampalataya natin. Kung mababasa niyo po, ilang beses nagalit si Jesus, baluktot na henerasyon, walang pananampalataya. Di ba? Laging ganun po yung sabi ni Jesus kasi ang nakaka-trigger po talaga sa Panginoon ay yung pagdudahan natin ang kanyang kakayanan. So, kung ikaw po ay totoong sumasampalataya sa Diyos, napakahalaga po nung pagtitiwala. Sabihin nga po natin pagtitiwala. Ano pong ginagawa ng taong walang pagtitiwala sa Panginoon? Pinapangunahan po niya ang Panginoon. Alam niyo po ba, kung ikaw sinasampalatayanan mo ang Diyos, hindi mo pangungunahan ang Diyos. Kasi kapag po tayo ay pinangunahan natin ang Panginoon, pinapakita po nito na wala tayong believe sa Kanya. Alam niyo po ba na may instance sa Bible na pinangakuan ng Panginoon pero hindi makapag-antay sa pangako, kaya pinangunahan niya ang Diyos? Sino po naaalala niyo na ganon? Meron akong narinig dito. Si Abraham. Pinangakuan siya ng Panginoon, nabibigyan siya ng anak at yun si Isaac. Ano pong ginawa ni Abraham dahil hindi siya makapag-antay? Nakipagsiping po siya kay Hagar kasi inisip niya, ay, hindi kaya ng asawa kong mag-conceive. Ito na lang, sabi ni Sarah, ito na lang. Sige, nag-agree sila, si Hagar na lang. At pinanganak po, sino pong anak ni Hagar at Abraham? Alam niyo po ba, si Ishmael, ang pinagmulan po ng lahi po ng mga Arabo. At si Muhammad po, kilala niyo po ba si Muhammad? Ang founder po ng Islam, siya po ay nagmula sa lahi po ni Ishmael. Alam niyo po ba na mula din po sa lahi ni Ishmael ay nag-sprout ang mga ISIS, Al-Qaeda, yung recent Hamas. Sa lahi po yan ni Ishmael. Though hindi na po lahat ng Muslims ay galing kay Ishmael, pero yung pananampalatayang Islam galing po sa lineage po ni Ishmael. At galing po sa kanya yung mga leader po ng mga terorista po na kinatatakutan po ng marami po sa buong mundo. So in short, kung titingnan nyo po ang naging consequence ng hindi pag-aantay ni Abraham, maganda po ba or masama? Masama. Na hanggang ngayon po, nagsasuffer po yung maraming mga bansa, iba't ibang mga tao dahil po pinangunahan ni Abraham ang Diyos. Alam niyo po, pinangakuan din naman ng Diyos si Ishmael, sabi niya, dadami yan. Magkakaroon din niya ng 12 tribes. At yan, magiging kasing dami din niya ng bituin sa dagat, ng buhangin bituin sa dagat, bituin sa langit. Di ba? Hindi nakikinig yung iba. Si Bian lang yung nakikinig. Siya lang yung nakakuha na mali yung sinabi ko. Bituin? Starfish. Bituin sa dagat, starfish po yung English doon. So, pinangakuan din po si Ishmael. Pero, mayroon pa ding consequence. Alam niyo po ba, yung pangunguna natin sa Panginoon, yung lagi kang pala desisyon, yung meron gagawin ka at sabi ni Lord ganito, pero pinangunahan mo siya, pwede pa din naman na ma-turn into good yan kasi mabuti po ang Diyos natin. Pero, yun nga lang, mayroong suffering na kasama kasi may consequences po ang ating mga desisyon na pinangungunahan po natin ang Diyos. So, in short, tuwing pinangungunahan mo ang Diyos, pinagdududahan mo ang Diyos. Kasi Lord, ay hindi na si Sarah, hindi na yan kaya magbuntis, matanda na yan. Ay Lord, hindi na, parang delikado na siya. Ito na lang alipin namin. Alam niyo po, sinong pinagdudahan po ni Abraham? Si Sarah po ba? Hindi. Ang Diyos. Kasi si Sarah, given na yon, hindi niya kaya magbuntis. Pero, tingin niyo po, kaya ba ng Diyos? Kaya. Kaya ang pinagdudahan niya po dito ay ang Diyos mismo. In short, when you believe in God and you believe that He is able, sabi po dito sa verse na binasa natin, at dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala. Sabi nga po natin, tagapagbigay gantimpala. Sa English po, sabi po, rewarder. Sabi po natin, rewarder. Pag sinabing rewarder po ang Diyos, kaya niyang magbigay sa atin. Tagapagbigay siya, hindi siya maramot. Pero ang kailangan paniwalaan po natin na kaya niya. At pag ikaw naniniwala kang kaya ng Diyos, ang hinihingi po ng Diyos, wag natin siyang pangunahan, kundi siya ay ating pagkatiwalaan. Kasi po tuwing tayo pinangungunahan po natin ng Diyos, nagpapakita po ito
ng pagdududa po natin sa Diyos. Another thing po, kung sinasampalatayanan mo ang Diyos, paghahandaan mo ang katugunan ng Diyos. Kung naniniwala kang kaya ng Diyos, we need to prepare para po sa gagawin na yun ng Diyos. Kasi nga po, ang totoo pong nananampalataya, naniniwala ka na darating na yung pinagpe-pray mo, prepared ka na sa paparating na yon. Alam niyo po, may isang lumang kwento ng isa pong mga tao sa, I don't know if this is a real story, pero possible, ito po yung totoong story, na naipasa-pasa lang, na meron pong isang beses na tagtuyo, no, na napakainit at dahil po doon, na-drain po yung mga balon, natuyo din po ang mga ilog, at dahil po dito, apektado po ang baryo po na yon. Yung isang baryo na yon, wala po sila, hindi sila makapagtanim, hindi sila makapag-harvest. At one time, meron pong isang pastor na nag-lead sa kanila, nagpatawag. Sabi nila, tara, magpe-pray tayo para magpadala ang Panginoon ng ulan. At muling magkaroon ng tubig ang balon, ang mga ilog, at magkaroon ng makapagtanim na ulit tayo, makapagsaka. Kasi sobrang hirap na po. Yung heat index napakataas na. So they came together sa isang plaza. Lahat nag-show up, marami nag-show up. Mga magulang, mga nanay at tatay, mga kabataan, iba't ibang faith, nagsama-sama po sila. Alam niyo po, sa gathering po na yon, may isang bata na nakaagaw ng atensyon ng lahat. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung bata po na yon, meron po siyang dalang payong. At ang sabi po ng mga matatanda, uy, Utoy, bakit ka may dalang payong? Kainit-init pa naman. Sabi ng bata, mainit nga po, kaya may payong. Hindi, joke lang. Sabi po ng bata, di po ba nagpe-pray tayo? Nagpe-pray tayo na umulan. So, nakahanda na po ako para sa ulan. So, after po ng prayer nila, nangyari nga po, kumulimlim. Bumuhos po ang malakas na ulan. Alam niyo po, yung bata lang po na yon, yung may dalang payong, siya lamang po yung hindi nabasa ng ulan. So, in short, nakikita po natin, totoo po ba yung pananampalataya ng bata? Amen. Kasi pinaghahandaan niya yung pinapanalangin nila. Alam niyo po, kung totoo kang naniniwala na kaya ng Diyos, maghanda ka na. Sabi mo sa kanila mo, maghanda ka na. Kasi kung ikaw nagpe-pray ka, kailangan mong i-prepare. Mag-prepare para sa paparating na yon na pinagpe-pray mo. Kasi marami po sa atin, pray tayo ng pray pero hindi tayo prepared. Alam niyo po, ang prayer, ito po dapat ay mag-lead sa atin sa preparation. Diba? Preparation nga po yung tawag ng iba. While you are praying, you are preparing para sa answered prayer. At alam niyo po, ang inihingi po ng Panginoon, tayo po ay magbigay ng puwang sa Kanya. Magbigay po tayo ng espasyo para siya po ay makakilos. Alam niyo po ba na nung mga nakaraan, pinag-uusapan po namin, grabe si Lord mag-provide sa atin, sa amin po mag-asawa, pinag-uusapan po namin na sinusuffice ni Lord, pambayad natin ng monthly bills, ganyan, kahit yung mga work po namin, work from home, ganito, hindi naman kalakihan, pero si Lord po talaga yung nagpapadala ng mga provision. And then, nag-come up po kami sa isang kwentuhan na na-discover po namin na parehas po pala kami ng habit when it comes po sa pagtatites, nung kami po yung mga single pa. Napag-usapan po namin, hindi ko alam kung paano kami nakarating, na nung ako po ay nagtatites before, hindi ko po 10%, nilalakihan ko po kasi I'm believing, declaration ko yun, na Lord, next time, ganito nakalaki yung itatites ko kasi magpapadadagdagan mo yung income ko. And yun po yung naging habit. And by the time na lumaki na nga po yung income, mas malaki na ulit yung tithes ko kasi I'm declaring na, Lord, nilalagyan kita ng space ng puwang para sa mas malaki pa sa susunod. Alam niyo po, ganun din pala yung habit niya nung siya po ay single pa. At dahil po kami mag-asawa na po ngayon, tuloy-tuloy po yung ganun po naming habit and faithful po ang Panginoon. I mean, hindi po ito pang-control kay Lord na, Lord, dahil mas malaki ang binigay ko, mas malaki ang ibibigay mo, ganyan. Hindi po. Pero yung puwang ba, nilalagyan mo si Lord ng space na, Lord, ako'y nagpe-pray ng ganito pero lalagyan kita ng puwang. Ngayon, ang tanong sa mga ipinapanalangin mo, may puwang ba ang Panginoon? Nagpe-prepare ka ba ng room para sa ipinapanalangin mo? Kasi kung ikaw po'y totoong nananampalataya, kailangan mong maghanda. Paghandaan, magbigay ng puwang, magbigay ng room para sa iyong ipinagpe-pray. Ano po, some of you are praying for blessings pero walang space para sa paparating. Or you're praying na, Lord, sana maayos yung prayer life ko, maaga na akong magising bukas or sa next week, makatagpo na kita ng maaga. Pero wala kang planong matulog ng maaga para magising ka ng maaga the next day. Or you're praying, Lord, save my family.
Save my family, pero need mo palang i-imagine na kasama mo nila sa church. Saan sila uupo? Paano kami pupunta ng church? Makakatalon pa din ba ako pag nandito na yung family ko? Makakapagtaas pa din ba ako ng kamay? Again, paghandaan. Sabi nga po natin, paghandaan. You're praying for God's best sa relationship. Na Lord, sana ganoon din. Magpapakasal din kami. Tapos, mapakasalan ko yung God's best ko. And mamit ko yung inilaan talaga ng Panginoon sa akin. Pero wala kang planong isurrender yung kalandian mo or yung ungodly relationship na mayroon ka. So if you're praying for God's best, surrender mo yung hindi God's best para magkaroon ng puwang. Or you're praying na sana magkaroon pa ako ng time para sa Panginoon. Mas marami akong time mag-pray, mas marami akong time magbasa ng Word of God, mas marami akong time magawa ang kalooban niya. Pero ayaw mong bawasan ng time mag-scroll ng Facebook, ng TikTok, ng social media. So in short, if you are praying, again, kung ikaw ay nananampalataya sa ipinapanalangin mo, magbibigay ka ng puwang at maghahanda ka. Sabi mo sa kanya, maghanda na tayo. Make room. Sabi po another thing po, again, kung ikaw nananampalataya ka sa Diyos, another thing that you will do, aaktuhan mo ang pinapanampalatayanan mo. Aaktuhan mo ang pinapanampalatayanan mo. Ito po, medyo tricky. Kasi meron po mga taong nagsasabi, yung katulad nung first natin na sinasabi kanina, hindi mo pangungunahan ng Diyos, parang nasa-stuck minsan yung mga tao. Nakakala ko ba hindi pangungunahan ng Diyos o bakit aakto ngayon? Alam niyo po, kaya napakahalaga yung relasyon po natin sa Panginoon para alam mo kung kailan ka kikilos at alam mo kung kailan mo itutulog lang yan. Alam niyo po, may mga bagay na kailangan mong kilusan, pero may mga bagay na kailangan mo lang tulugan. Ano po ibig sabihin? Si Jesus po, may bagyo po nung isang beses at si Jesus, ano pong ginawa niya habang bumabagyo? Natulog po siya. May time naman po, bumabagyo, lumakad po siya sa bagyo. Iba-iba yung ginagawa po ni Jesus, pero isang bagay po ang makikita natin. May panahon na kailangan mong itulog lang yan at si Lord ang bahala dahil nagtitiwala ka sa Kanya. Or may kailangan mong umakto sa iyong sinasampalatayanan. Ngayon, ang tanong, kailan ko masasabi na kailangan kong kumilos? At kailan ko masasabi na kailangan kong itulog lang at mag-antay? Hindi po ako magsasabi niyan. Ang magsasabi niyan ay ang Panginoon. Kaya po napakahalaga ng personal relationship sa Kanya na hindi po tayo religious na okay, pagpe-pray ko yung mga bagay nito. Sa halip, whenever we come to God, we listen to God kung ano po yung dapat nating gawin. Kasi again, iniintay ng Panginoon minsan na magtiwala ka lang at wala kang gawin kundi antayin ang Kanyang gagawin. Or minsan inaantay niya na katulad ng isang lalaking pinagaling, alam niyo po yung baluktot yung kamay sa Bible, sabi frozen yung arms niya, maigsi. Nung pinagaling ni Jesus, ang sabi ni Jesus, stretch out your arm. At sa pag-stretch out niya, doon siya gumaling. Alam niyo po, minsan may pagpe-pray tayo, Lord, I pray for healing sa kanya pong likod, kanya na sana po gumaling at maigalaw na niya. And then, tinatanong mo, kamusta? May naramdaman ka? Sabi ng tao, wala nangyayari, wala akong na-feel, same pa din. Pero minsan makakatulong na sabihin mo, sige, igalaw mo. Habang igagalaw mo yan, marerestore yan ng Panginoon. Bakit? Kasi act of faith po yun. Naalala nyo, may 10 ketongin na pinagaling ang Panginoon. Pagka-pray ni Lord sa kanila, gumaling ba agad? Hindi. Ang sabi ni Lord, punta na kayo doon sa mga pari, ipatest nyo kung malinis na nga kayo, kung kayo magaling na. Habang sila on the way, 10, pinagaling na tayo ni Lord. Nakita nila, wow, umayos, kuminis yung mga balat nila, daig pa nagpabelo. At tuwang-tuwa po yung lahat. Yung siyam, siguro excited umuwi. Yung iba, excited pumunta sa pari para magpatest. Pero yung isa, hindi na siya tumuloy, bumalik siya sa Panginoon sa pasasalamat. Kasi Lord, wow, pinagaling mo ako. So yung act of faith po nila na pumunta na doon sa pinapapuntahan ng Panginoon kasi pinagaling na sila, nagpakita po na sila'y totoong nananampalataya. Again, may mga sitwasyon po sa buhay natin na kailangan po nating ikilos. May mga sitwasyon na kailangan mo lang itulog. Pero kung paano mo malalaman kung kailan ka matutulog lang, mag-aantay sa sagot ni Lord, or kikilos ka at gagawa ng pinapagawa niya, si Lord po ang magsasabi, hindi po ako. Kasi case to case po yung nangyayari sa ating buhay. Sa dami lang nangyayari sa buhay ko, hindi ko po alam lalo ang mga nangyayari sa buhay mo. Kaya hindi ko po alam kung paano ka tutulungan dyan. Ang alam ko lang kayang sabihin sa'yo ay tumungo ka sa Panginoon, nakipagrelasyon ka sa Kanya at sa Kanya mo malalaman kung kailan ka mag-aantay lang at kikilos. Naalala ko po, nung kami po ay
bago kami ikasal po mag-asawa, again, marami pong missions po noon kung saan-saan po kami pumupunta. Naalala ko po, the same month, meron pa po nag-i-invite para sa youth camp. Kami daw po ay mag-revival camp, mag-organize ng revival camp. Nagaganapin po December 22, 2024. Ang kasal po namin December 25, 3 days after nung camp. So go nga kami, preparation, punta kami ng Zambales, pinag-uusapan namin. And iniisip namin, magka-camp tayo, siguro ang itim natin sa kasal natin kasi nabilad na tayo sa camp, ganyan. So, in short, hindi naman natuloy po yung camp na yon, natuloy po yung wedding, pero nangyari po, magkakaroon pala tayo ng camp na atin, preparation lang pala yun ni Lord. And then, naalala ko po, nung August, I've received, bago po yung kasalan po na yon. August po kasi, I think, September ako nag-propose po kay Madge. Pero August po, na-receive ko po yung mga confirmations na gawin ko po yun. Alam niyo po, nung September, habang kami po nasa Macau, when I started to do it, na mag-propose po sa kanya as leading and confirmation po sa akin during that time. At this is the time, alam niyo po, pag uwi po namin, pag-check ko po ng GCash, ay, notifs, may nag-send po ng 15K. Again, nasa missions po kami before po yung bagay po na yun. Kaya wala po kaming hawak parehas. The same way po ng kay Meana Pinatoto at kay Christian. Wala po kaming hawak both. Pero during that time po, may nagpadala ng 15K. Alam niyo po, pagkakita ko noon, na-receive ko po yung promise ni Lord, ako ang bahala sa kasal nyo. Ako ang bahala sa kasal nyo. So naging promise po siya. At the same time po, during that time, ay tuloy po kami sa preparations and everything. And we decided na, okay, bilhin lang natin yung lahat ng kailangan habang may pera. So habang may dumarating, bili lang ng bili. And in short, nangyari po yung wedding ng December 25 na lahat po ng mga bagay po na yon na mayroon po kami ay pinrovide po ng Panginoon. Alam niyo po, yung nakita ko po doon ay ang Panginoon po, kahit minsan hindi mo alam yung paparating, kapag ikaw nagtiwala ka at kumilos ka, umakto ka ayon sa sinasabi ng Panginoon, siya po ang bahala. Alam niyo po, while preparation, hindi po kami nag-worry together kasi nag-focus po kami that time na maisip namin, saan tayo tutuloy after? Naalala ko po nung months before that, iniisip ko, doon na lang kami sa mga mama, mas madali kasi magluluto lang makadamay na kami, makakain kami, gigising lang kami. Tuloy yung ginagawa para sa Panginoon. Tapos meron naman doong kwarto, so parang pwede naman kami doon. Pero habang papalapit po yung wedding, idinidil po ng Panginoon sa amin na ang kalooban niya ay humiwalay po kami. Kasi ang sabi niya, and man shall leave his mother and his father and be united sa kanyang asawa. So alam ko, will ni Lord, sige, hanap tayo ng rerentahan, parang ganun yung una naming plano. Pero nakita na lamang namin ang aming sarili na hindi rerentahan ang hinahanap po namin. Naghahanap kami ng bibili na bahay nang wala po kaming pambili. Magpapakasal po kami, wala din po kaming pampakasal pa during that time. Ang ginagawa lang namin, bili lang kung ano yung mga pangangailangan. So, hanap po kami, napunta po kami doon sa Mira, nung kina Ate Baded. Sabi namin, nakita na po namin, 2K monthly. 2 ata po, monthly yung babayaran. Pero malaki yung down. So, meron tayo niyan siguro niyang 2K monthly, si Lord nang bahala dyan, pero wala tayong pang down. So, dito sa isa yan, sa Bella. Nakita po namin yung sa Bella naman. 1.6 ata yun. Basta marami po kaming nakitang ganyan. At yung isa nung nandun na po kami sa Mira, yun na po yun. Parang iniisip namin, wala tayong pambayad nan. Sige, go na tayo, mag-antay muna tayo ng pambayad. While on the way po kami, palabas po kami ng Navista, sabi nung agent po na sakay namin, uy, meron pa ako dito. Meron ako dito, ganyan. Tingnan nyo. Sabi namin, hindi namin kaya yan. 2 magkapatok, isa lang yung kaya namin. first floor lang yung kaya namin. Sabi niya, hindi kaya nyo yan. Tingnan nyo lang, wala masamang tumingin. So, pumasok po kami, tiningnan po namin. At pagpasok po namin, parehas po kami ng naramdaman. May peace po doon sa bahay na yun. Parang, Lord, ang ganda naman ito. Again, wala po kaming hawak kahit 5 butas. 5 butas kasi hindi na po uso yung 5 butas, kaya wala na po kaming hawak nun. Pero again, wala po kaming pang down. Pero that time, we just believed na si Lord bahala, ito kalooban niya, kaya ng Panginoon. Again, ito lang po yung basihan. Kapag may pinapanalangin ka,
Tutugunin ba ito ni Lord or hindi? Pwede ko ba itong ilapit kay Lord or hindi? Pwede ko pang kulitin si Lord dito o hindi? Pag ang isang bagay ay kailangan at kalooban ng Diyos, go lang yan, ikulitin mo si Lord. Kulitin mo si Lord, tawagan mo siya ng tawagan pag yan kalooban niya at kailangan. Again, pag kailangan, go, itawag mo yan kay Lord. So that time, Lord, kailangan kasi kalooban mo na umiwalay kami. So, hindi naman namin para ipilit yung bahay. Sabi nga namin, magre-rent po kami. Pero, ang di po namin alam, few weeks after that, na meron po kaming maramdaman namin ng kapayapaan ng Diyos doon po sa bahay na yon, ay nag-provide po ang Panginoon sa pamamagitan po ng mama at papa. So, that time, nagtatanong po sila, sabi nila, "Uy, pag may kailangan kayo sa sa kasal, wag kayo mag-aatubili, magsabi kayo, ganyan." Sabi po namin, hindi naman namin kailangan ng malaking kasal, pero plano namin bumili ng bahay, ganyan. So, that time po, na-provide po ng Lord sa pamamagitan nila yung pang-down po namin doon sa bahay po na yon. So, in short, yung bahay na wala po kaming hindi po namin kayang bilhin ng amin, so, Lord nga po ang bahala. As long as, ano po ang point natin? You act by faith. Sabi nga po natin, act by faith. Kasi inaantay lang po ng Panginoon na umakto ka ayon sa pananampalataya. Lord, kalooban mo magkaroon kami ng tutuluyan. Sige, hanap tayo. Kasi kung mag-aantay ka lang, tingin niyo po ba darating po yung tutuluyan po namin sa kung nasaan man kami? Hindi po yun parang fita na mag-pray ka ng sports car yung red at babagsak sa harap mo. There are times you need to act. Sabi nga po natin, act. Kailangan po natin kumilos kahit pa yung sitwasyon mukhang malayo yung realidad malayo sa iyong sinasampalatayanan. So again, you just need to act. Ang Lord po ang bahala. Again, magkaiba po uulitin ko po kasi minsan ganun po yung katwiran ng mga Kristiyano. Ay, kailangan kong kumilos kasi ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So kailangan kong gumawa ng paraan. Pero may mga bagay po na kailangan mong itulog, may mga bagay na kailangan mong igawa ng paraan at kilusan. Kung paano po yun, tinan mo yung katabi mo, tinutulog na yan. Hindi yan ngayon. Hindi ngayon. Again, kung paano mo malalaman yon, kung ikikilos ko ba ito or itutulog, ipag-aantay sa Panginoon, yung gagawin niya, si Lord po ang nagsasabi niyan sa'yo. Kailangan mong pakinggan ang conviction niya. Kasi alam niyo po yan pag pinapangunahan po natin si Lord, may conviction po dyan palagi. Ako lang po ba yung nakaranas nun? Sige, ako lang. Yung alam ko hindi to will ni Lord pero ipinipilit ko, ginagawa ko pa din yung gusto kong gawin. So, may conviction po yan. Kaya ako po nasasabi kasi again, alam ko po yan for many times. Kaya mula po nung time na yon na alam ko may mga suffering na dumating sa buhay ko dahil ang tigas ng ulo ko, ayaw kong sundin yung sinasabi ng Panginoon na wait lang ako ang gagawa. Mula po na na-realize ko na okay, pag naramdaman ko tong conviction na ito, kailangan kong pakinggan si Lord kasi wala itong may madadalang mabuti. For sure, ikaw may marami ka na din ganyang experiences na kailangan mo lang i-trace. Ganito din yun yung pangungusap sa akin ni Lord na sabi niya, wait muna, wag mong gawin yan, wag mong ituloy yan, kasi ako ang kikilos. Nakaka-relate po ba or ako lang yun? Sige, ako na lang. Of course, all of us have that and nais ng Panginoon po, kung tayo po'y totoong nananampalataya sa Kanya, naniniwala po tayong kaya niya, ay kailangan po nating mag-antay, maghanda, at kung kailangan kumilos kasi sinasabi ng Lord na move, kailangan po nating mag-move. No? So last po, na meaning po ng faith, at I believe ito po yung pinakanais ng Diyos, faith is what leads people to seek God. Faith is what leads us or leads people to seek God. Sabi po sa binasa nating verse kanina, Hebrews 11:6, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya'y tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Sabi nga po natin masigasig. Ano daw po yung kinakasigasigan ayon sa verse po na ito? Hindi po, paghahanap sa Panginoon. Masigasig na ano daw po? Na humahanap sa Kanya. So in short, ang pananampalataya po pala ay maglilid po sa atin para mas hanapin ang Panginoon. Hindi po mas hanapin yung reward. Again, tingnan nga po natin yung Hebrews 11:1 sa NIV. Yung kanina pong finlash natin. Tingnan nyo po yung meaning dito. Sabi dito, faith is the confidence of the things hoped for. Sabi po dun sa dulo, Hebrews, wala palang 6 dyan? May verse 6?
Meron atang verse. Wala. Sige, sabi po dun sa dulo, those who diligently seek Him. In short, ang nais po pala ng Panginoon, tuwing tayo lumalapit at totoo tayong nananampalataya sa Kanya, hindi gantimpala ang hinahanap natin. Sino daw pong hinahanap natin? Si Lord po mismo, ang Diyos po mismo. Alam niyo po ba, hindi ko po alam kung anong year po yun, pero nagkaroon po before ng parang craze. Kung ngayon ang craze ay mga games, sayaw, kanta. Noong mga sinaunang panahon po, naalala ko po, nakadamay din po kami dito ng mga bata, ay nauso po yung Yamashita Treasure. Narinig niyo po ba yun? Yan yung paghahunting. Alam niyo po hanggang ngayon may naghuhukay po noon. Yung Yamashita Treasure, yung mga nakakaalam po nito, yun po ay pinaniniwala ang mga kayamanan po ng Hapon, nung kapanahonan po ng Hapon, na bago daw po sumuko ang mga Hapon, pinagbabaon nila kung saan-saan sa Pilipinas yung mga yamang nakuha nila mula sa Southeast Asia, mula sa iba't ibang mga bansa sa Asia. Kasama po doon mga Golden Buddha, mga kayamanan. At kumalat po ito na marami po naging treasure hunter. Anong taon nyo? 1900s hanggang 2000 ata. Kasama po kami, nung kami po yung maliliit pa, ang mga papa po, kaya ko po alam, sila po yung naghahanap din doon po sa Quezon. At yun po ata ang rason bakit tayo tumira doon. Tama ba? Nag-transfer po kami doon for hindi ko alam kung anong reason at nalaman ko po nitong taon lang siguro or last year na yung pala yung reason. Naalala ko po noon, nag-hukay po sila, may malaking hukay doon, pupunta kami doon sa pinakagubat na part, may mga hukay doon, parang bang hindi ko nare-realize, yun pala yung ginagawa nila, naghahanap po sila ng Yamashita Treasure. Kung bakit po sila naniniwalang mayroong ganon, kasi nga po, around 1970s, meron pong si Rogelio Rojas, kung narinig niyo po yung pangalan niya, no? Isa siya sa mga nakahanap ng mga Golden Buddha at mga kayamanan. At ang sabi pa daw po, kinuha daw po ng administration noon yung ilang mga kayamanan na tinago po nila. At yun po yung rumor na alam din po natin ngayon na hawak po iyan ng administration. Pero again, hindi po yan confirmed. Pero yun po ang dahilan bakit marami pong mga tao ang naniniwala. Hanggang ngayon po may narinig po ako naghuhukay pa rin po sila ng Yamashita Treasure. At ilan po sa mga dahilan din po ay dahil may mga tao po nagpapatotoo na habang naghuhukay daw po sila, may mga nararamdaman silang mga masasamang espiritu habang sila'y naghuhukay. At nararamdaman nila, may nakikita silang shadow, may mga nagpapakita sa panaginip nila na huwag niyong pakialaman ang aming kayamanan. In short, naniniwala sila na mga espiritu yun ng mga Hapong namatay na nagbabantay po dun sa kayamanan. Di ba? Pang November yung story. Pero in short, kumalat po yung balita po na yun na ganun, kaya maraming mga tao ang kumbaga mga patotoo po yun, na totoong may kayamanan kasi ayaw ng mga Hapon na pakialaman yung kayamanan, ibig sabihin totoong may kayamanan. Pero again, those are evil spirits na gumagaya sa mga Hapon, familiar spirits yung tawag natin doon na nanlilin lang sa mga tao. Pero ang point, sabi nila, may mga spirito yung mga, mga kayamanan na yun, natutunan ng iba, magpa-spiritista tayo, magpa-albularyo, may kasama silang albularyo habang naghuhukay. Yung iba nag-aalay po ng kung ano-ano, para hindi sila galawin ng mga may-ari ng treasure na yon, di umano. So alam niyo po kung bakit sila naghuhukay? Kahit yung iba nagkabaon-baon po talaga sa utang para lamang po sa makinarya na panghukay. Yung iba po pinagbenta yung mga ari-arian, yung mga kayamanan nila para lamang sa mas malaking kayamanan. Alam niyo po kung bakit? Kasi naniniwala silang totoo yung Yamashita Treasure. Hindi sila nakukumbinsa na hindi yan tunay. So sila yon. Hindi ko kayo convince na maniwala doon. Kahit ako hindi ko alam kung totoo yon or hindi. Pero alam niyo po, kapag alam mo na totoong kayamanan ang hinahanap mo, sino pong totoong kayamanan? Sa Lord. Ang kaharian ng Diyos ay parang kayamanan, ang sabi ng Bible, na nahukay. In short, alam po nilang totoo yon, naniniwala sila, kumbinsido sila. Kaya hukay sila ng hukay, hanap sila ng hanap hanggang matagpuan yung kayamanan na yon. Marami po, dekada na pong naghuhukay, naghahanap, wala pa ding nakikita, pero tuloy pa din sa paghahanap. Imagine, yung mga tao naghahanap ng Yamashita Treasure, ganoon katinding maghanap. Tayo ang hinahanap natin, totoong kayamanan, ang pananampalataya sa Panginoon. Sana higit pa tayo sa paghanap ng Yamashita Treasure. Ano po? Kasi yun po ang totoong kayamanan. Ang totoong kayamanan po natin ay hindi yung reward. Sabi dito, ang Panginoon tagapagbigay ng gantimpala
sa mga taong humahanap kanino daw po? Sa Kanya. Titingnan niyo po, tagapagbigay ng gantimpala sa mga taong hindi humahanap ng gantimpala. Ang hinahanap daw po ay ano? Si Lord. In short, ang kalooban po ng Panginoon sa iyong totoong pananampalataya, hindi pera ang hinihingi mo sa Kanya. Hindi provision lang. Hindi bahay, hindi sasakyan, hindi God's best. Hindi kung ano mang bagay sa mundong ito, kundi ang hinahanap mo ay siya. At ang sabi ng Bible dito sa Hebrews 11:6, again, nandyan lang po yung hinihimay-himay natin, yung binasa nating verse. Sabi dyan, kapag ikaw yung taong hinahanap mo siya, bibigyan ka niya ng gantimpala. He rewards those who earnestly seek Him. Pag sinabing earnestly, masigasig. Seek, hinahanap. Pag hinahanap mo daw ang Diyos, yung reward, hindi mo kaya yung takbuhan. Alam niyo po ba na ang mga taong tumatakbo palapit sa Panginoon, hindi makakatakbo palayo sa gantimpala. Ibig sabihin, kahit anong layo mo, anong hiwalay mo sa reward ng Panginoon, hahabulin ka ng reward kasi ang hinahanap mo ay ang Diyos. Pero sa kabaligtaran, ang taong habol ng habol sa gantimpala, sa pagpapala, sa reward, nilalayuan lalo ng gantimpala. Kasi hindi po ang Diyos ang ating hinahanap. So ang kalooban ng Panginoon, kung totoo ang iyong pananampalataya, si Lord ang hahanapin mo at ang sabi ng Matthew 6:33, ano ba sabi? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So kapag inuna mo ang Diyos, ang Kanyang kaharian, ang Kanyang pinapauna sa atin, yung blessings, yung mga bagay po na yun, ay ano daw pong gagawin nila, susunod lang sila sa iyo, na parang nagiging magnet ka para sa mga blessing at provision po ng Panginoon. Again, kung gagawin po natin ito, naisisik ko si Lord para sa blessing, mali pa din po. Blessing pa din ang sinisik mo. Pero kung ikaw yung tao na sisik ko talaga si Lord, gusto ko siyang makilala, gusto ko mapalapit sa Kanya. Kahit malimutan mo na yung blessing, si Lord po ang magpapadala niyan. Kaya ako po ito nasasabi dahil personally, naranasan ko po at nararanasan sa aking buhay, sa amin pong buhay. So in short, totoo po ito, hindi po scammer si Lord. Yung scam po na tinuturo po ng maraming mga Kristiyano, yung prosperity gospel, pag sumunod ka sa Panginoon, susunod sa iyong pagpapala or biglang magiging blessed ka at prosperous, ganyan. Pero tayo, naniniwala po tayo na kapag ang Panginoon talaga po ang sinig po natin, hindi mo kailangang isipin yung blessing, hindi yun kailangang maging main thing sa'yo or ipag-pray mo. Or of course, we can always ask for blessing kasi ask and you shall receive nga daw po. Pero hindi po yun yung main thing. Pag si Lord po ang ating nilapitan, hindi po natin ninabol yung blessing at pagpapala. Yung blessing po ang habol po sa atin, ang susunod po sa atin. Again, do not seek God for blessing. If you seek God for me to be blessed, hanapin ko si Lord para mapagpala ako. Mapapagod ka, hihingalin ka. Hindi mo pa din nahanap yung gusto mong mahanap kasi hindi naman pala si Lord ang totoo mong hinahanap. Pero pag si Lord ang totoo mong hinanap, hindi mo kailangang isipin yung ibang bagay. Kasi as you draw near kay Lord, ang Panginoon po ang bahala sa atin pong mga pangangailangan. So again, ang reward po natin sa buhay po na ito ay hindi po kayamanan ng mundo, reward po natin hindi kasikatan, reward po natin hindi yung kung ano man na kayang ibigay ng mundo, ang reward po natin ay si Lord. Christ is my reward. Sabi nga po natin, Christ is my reward. Kaya nga po yung tao po may totoong pananampalataya, alam po nila yung totoong dapat po nilang i-prioritize sa buhay po nila. Alam po nila yung totoong dapat nilang unahin. No? So again, those are the 4 things for definition of faith. Makabasa nyo lamang po yan sa Hebrews 11:6. Ano po yung unang definition ng faith? Faith is what pleases God. Second, third, fourth, diba, hindi makarelate yung iba walang notes. No notes na po sila next week. Ngayon, kokopya muna sila sa katabi nila. So, again, if there's one thing, sa pagtatapos po natin, gusto ko pong bigyan ng diin, if there's one thing na gusto ni Lord i-work out natin, ano po yun? Yung faith po natin. Kasi, tungkol po dito yung atin pong paglilingkod sa Kanya. Without faith, it's impossible to please God. Imposible po na maging okay po ang ating paglilingkod sa Diyos nang walang pananampalataya. Kasi if you have faith, kung ikaw ay totoong nananampalataya, alam niyo po, you'll pray more. Ang taong totoong nananampalataya,
Mas mananalangin kasi alam tinutugon ng Diyos. Naranasan niyo po ba minsan yung nagpahiram ka sa isang tao, nagpautang ka, tapos nung nalaman niyang nagpapautang ka, ano pong ginawa? Lagi na pong nangungutang sa'yo. Kasi nga po, nagpapautang ka. Alam niyo po ba na gano'n ang totoong taong naniniwala sa Diyos? Na kung totoo kang naniniwalang may katugunan sa Panginoon, mas mananalangin ka. Kasi alam mong binibigay ng Panginoon, tumutugon siya. If you have faith, you will read the Word of God more. If you have faith, alam niyo po ang totoo, walang makakapagpabagsak sa'yo. Kasi kahit kuhanin sa'yo ang lahat, kapag ang faith mo ay nakatatag sa Panginoon, wala na makakapagpahila sa'yo or makakapaglayo sa'yo. If you have faith, wala pong lugar ang takot. And if you have faith, ang totoo po, makakatuloy ka sa Panginoon. Makakatuloy ka sa Panginoon. Ang totoo po, hinahanap po ng Panginoon na tayo po'y totoong manampalataya po sa Kanya. Sino po dito gusto mo na lumago po ang iyong pananampalataya? Amen. Kung nais mo pong lumago ang iyong pananampalataya, yun po talaga yung main thing na dapat po nating i-focus. Every time we come to God, Lord, build my faith. Lord, I prioritize you above everything sa aking buhay. Kasi po main thing na nais ang Panginoon sa atin. Again, without faith, there's no salvation. Without faith, there's no healing. Without faith, there's no deliverance. Without faith, there's no provision. Without faith, there's no miracle. Makikita niyo po yan sa kabuuan ng Bible. Kaya nga po, kung babasahin niyo po, assignment ko po sa inyo, basahin niyo po ng buong Hebrews 11, i-meditate niyo po yun, kasi din niyo po makikita na mula nung nilikha ang mundo hanggang sa dulo ng ating pananampalataya, inaantay lang ng Panginoon na ang tao'y manampalataya sa Kanya. Iba-iba ang ating kahihinatnan sa buhay at yung kahihinatnan po natin ay base kung paano ka manampalataya sa Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo. And right now, we are gonna ask the Lord to really build our faith. To build our faith na tayo pong lahat ay bigyan niya ng pananampalataya. Alam niyo po, one time, habang nag-uusap-usap po ang disciples at si Jesus, sabi po ng mga disciples, Lord, increase our faith. Lord, increase our faith. Alam niyo po, that is a simple prayer na gusto ng Panginoon nating gawin. Increase my faith. Pero ngayon, let us ask God to help us na muli niyang i-build yung ating faith. Alam niyo po ba, isa sa technique, tulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, para muling mabuild ang iyong pananampalataya, simulan mong alalahanin ngayon, ano na yung mga pinagagawa ni Lord sa buhay mo. Ang Panginoon, na-amaze siya. Wow, amazing. Kasi yung mga taong to, walang pananampalataya kahit ang dami ko nang ginawa sa kanila. Pero another thing na na-amaze ang Panginoon, wow, amazing. Kasi yung yung taong to, yung centurion, ang tindi ng pananampalataya. Sa buong Israel, wala akong nakitang pananampalataya na katulad ng pananampalataya niya. So kung gusto po natin ng katulad niya ng pananampalataya niya, start mong alalahanin. Ano na yung mga pinagagawa ni Lord? Can you just close your eyes right now and start to thank the Lord? Sige, open your mouth at simulan mo siyang pasasalamatan. Lord, salamat sa bagay na ito. Sige, start to open your mouth right now. Allow the Holy Spirit to remind you, ganito na yung mga pinagagawa, ito na yung mga pinrovide ko sa iyo. When your family was broken, I restored your family. When you asked for provision, I provided for you miraculously. Nung panahon na ikaw ay desperado, kumilos ako sa buhay mo. Come on, right now, allow yourself to be reminded of all those things. And as you do that, thank the Lord. Pasalamatan mo ang Panginoon. Start to lift His name. Start to lift His name right now. Lord, we believe, God, that you are worthy of thanksgiving. Salamat po, Panginoon, sa inyong kadakilaan. Salamat po sa inyong kabutihan, Panginoon. Salamat po sa inyong katapatan. Lord, unang dapat po namin ipagpasalamat ay ang inyong pong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Binigyan niyo po kami ng kaligtasan. Lord, ng panahon na sobrang sarado po namin, kami po inyong kinaawaan at iniligtas. Lord, nung panahon, Panginoon, na kami po'y nasa baba, kami po'y inyong iniahon. Lord, nung panahon na wala kaming pakialam sa iyo, kayo po'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Lord, nais po namin kayong pasalamatan sa lahat po ng ito. And we believe, God, as we worship you, as we praise your holy name, God, as we thank you, Lord, you are building up our faith right now. Come on, sing this right now. With all thanksgiving, with all your heart right now, come on, thank the Lord. Lord, you are worthy. Karapat-dapat ang pangalan mo, Panginoon. Karapat-dapat ka sa lahat ng papuri, sa lahat ng pagsamba. Come on right now. Lift the name of the Lord. Yes, Lord, you are worthy. Karapat-dapat ka, Panginoon. Purihin ka,
Dakilain ka, O Diyos. Thank you, God. Oh, with all your heart, sing. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papurihan sa ngalan mo. Karapat-dapat ka, every voice. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Itatanghal ka sa kalang. Yes, Lord. Tinatangkahal po namin ang inyong pong kadakilaan, ang inyong pong kaluwalhatian, ang inyong kabutihan, katapatan sa aming buhay. Lord, we praise your holy name. Purihin kay Jesus. Itanghal ka, Panginoon. Dakilain ka ng lahat ng iyong nilikha. Dakilain ka ng lahat ng iyong iniligtas. Dakilain ka ng lahat ng iyong inaawaan at ginawa ng kabutihan, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Itanghal ang Panginoon. Start to ask the Lord, Lord, increase my faith. Increase my faith. May mga bagay na hinihingi ka sa buhay mo. May mga bagay na pilit kang inilalapit sa Panginoon. Pero right now, ang nais ng Panginoon ay ilapit mo sa Kanya. Panginoon, dagdagan niyo po ang aking pananampalataya. Lord, na kaya mo. Muli niyo pong ipaalala sa akin yung mga bagay na dapat kong maalala para malagdagan ang aking pananampalataya. Lord, we ask, katulad po ng panalangin ng mga disipulo, Lord, increase our faith in you, God. And as you increase our faith in you, Panginoon, yung kumpiyansa din po namin sa inyo ay madadagdagan. That we will walk confidently in this life, for we have faith, Panginoon, na assurance ng amin pong paglilingkod po sa inyo at ang mga bagay na hinihingi po namin. Father, fill your people with faith. God, we are believing that Revival Hub will be a place, Lord, kung saan pumupunta ang mga tao, Panginoon, na puspos ng pananampalataya at pagtitiwala sa inyong pangalan. Lord, sa maraming bagay na inyo pong ginawa sa aming mga pamilya, sa aming mga buhay, nung panahon na pariwara, wala kaming patutunguhan, kami po itinawag ninyo at iniligtas. Lord, sa rami ng inyong ipinakita sa mga events, sa mga conferences, retreat at camp, sa rami ng mga narinig po naming patotoo, Lord, kami po'y walang karapatang hindi maniwala kasi Lord, napakarami nyo na ang ipinamalas. Kaya Lord, dalangin po namin na kapag kami lumalapit po sa inyo, katulad ng senturyon, kami po'y maging kamangha-mangha sa inyo pong harapan. Kayo po'y mamangha sa amin pong pananampalataya at hindi sa kawalan ng pananampalataya sa inyo. Lord, sa oras po na ito, we come before you, God, and we wanna ask, Panginoon,
to build our faith, God. Every single day, Panginoon, lead us to prayer. Lead us, Panginoon, to appreciate you, to see the things na yung ginawa niyo sa buhay namin. Lead us, Lord, to read your word nang sa ganun mas maniwala kami, Panginoon, sa iyong kakayanan at sa kaya mong gawin. God, we are here right now and we want to give glory. We want to be pleasing to you. Tulad po ng aming pinag-usapan sa araw na ito, nais po namin na bawat lakad po namin, bawat araw, sa aming bawat hininga, kami po'y maging kalugod-lugod sa inyo. And that is true faith, God. So I pray, Father, that you will bring us faith and allow us, God, to be pleasing to you. Sa oras po na ito, pinagkakatiwala ko po ang bawat isa sa amin, Lord. Allow us, God, to be full of faith, God, to bring glory to your name, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, pagdakil at pagsamba sa pangalan ni Jesus.